Hello guys! Katulad po ng palagi kong sinasabi, sana pag napanood nyo po ang video kong ito ay nasa maayos po kayong kalagayang pangkalusugan, isipan at pampinansyal. Ayan, halata po ba na bagong gising ang aking boses? Kadalasan po kasi nagbo-voice over po talaga ako kapag nagising po ako sa umaga kasi tahimik pa po dito sa aming lugar. Kasi pag mamaya po ako nag-voice over na umaga na o kaya tanghali, hapon, maingay na po kasi dito sa amin. At siya na lang po narinig dito sa audio ko. Ayan, katulad po ng naririnig nyo ngayon, di po ba maingay po talaga. Kaya talagang kadalasan nag-voice over po talaga ako kapag maaga pa. At ayan guys, kung yung nakaraan kong upload ay naikwento ko doon kung paano po ako nag-start at yung mga iba ko pong pinagdaanan nung nag-i-start po ako ng tindahan. Ngayon naman po ang ikikwento ko naman sa inyo ay paano ko po ba nakamit o napagtagumpayan nung ako po ay nag-i-start pa lang nitong aking business. Syempre po, unang-una na po doon, kailangan po talaga may pangarap tayo. Siyempre, lahat naman po tayo ay may pangarap. Pero doon sa pangarap po natin, sa likod po kasi ng ating pangarap, nandun po yung ating inspirasyon. Unang-una na po talaga yung ating pong mga anak. Kasi sa totoo lang po, kapag po talagang mahal natin ang ating pamilya, mahal natin ang ating mga anak, magagawa po natin lahat para sa pagmamahal po natin sa ating mga anak. Kasi yung mga anak po talaga yung nagiging inspirasyon natin sa lahat ng ating pong ginagawa. Kaya po talagang gagawin po natin lahat ng ating makakaya para po sa ating mga anak. At syempre po, ikalawa po, kailangan po lagi po tayong may goals. Dapat po pagpasok pa lang po ng taon, katulad po na malapit na po mag New Year, kailangan po maglilista na po kayo ng mga goals dyan, kung ano po yung gusto nyo pong mangyari sa 2024. Kasi ako po, ganyan po talaga yung ginagawa ko. Naglilista po ako na kailangan ganito sa 2024 or 2025 sa mga susunod na taon. Kailangan magawa ko to, kailangan mangyari to, kailangan makamit ko ito. Kasi ganun po talaga yung mga ginagawa ko po dati. Kaya po talagang pinilit ko po at nagsikap po talaga ako na yung lahat po ng goals ko na inilista ng mga nakaraan taon, talaga po pinilit ko po yung matupad. At syempre po, katulad po nung sabi ko nung nakaraan na kailangan habang tinutupad po natin ang ating pangarap, kailangan po talagang pangalagaan po natin ang ating kalusugan, kasi napaka-importante po ng ating kalusugan para po matupad natin ang ating pangarap sa buhay. Sa totoo lang po, nahihirapan po talaga akong gumawa ng content, especially po sa ganito na voice over. Kasi kaya nga po kadalasan kinukuha ko na lang po talaga sa aking naging experience. Kasi yung mga sinasabi ko naman po dito, wala naman po yung script. Kung ano lang po talaga yung maisip ko on the spot, yung po talaga yung aking sinasabi. Kaya maganda po talaga yung may mga naging experience tayo, kasi kahit on the spot tayo magsalita, nababanggit po talaga natin yung mga gusto po nating sabihin. At ayan, siyempre po yung pangatlo, yung pakikisama po natin sa ating mga customer. Kasi sa totoo naman po, kahit ano pong dami ng ating paninda, kahit po anong sipag natin at kahit ano pong pangarap natin, lalo na po sa ating may mga negosyo, may mga tindahan, talaga po dapat pakisamahan po natin ang ating mga customer. Kasi kung wala naman po tayong customer, wala po tayong benta, at paano po natin makakamit yung ating pangarap, diba? Kaya talagang lahat po ng klase ng pakikisama sa ating mga customer gawin po natin. Ito man po ay mapabata, mapamatanda. Kailangan po talaga yung pakikisama natin sa ating mga customer is pure. At nararamdaman po talaga nila yung pakikisama natin sa kanila, para po syempre balik-balikan po tayo ng ating mga customer. Katulad po ng ginagawa ko, at alam ko naman po tayong lahat ng mga nagtitinda o may-ari ng tindahan, alam ko naman pong ginagawa nyo yan, ginagawa po talaga natin lahat
dyan kasi talagang sa totoo lang naman talaga customer po talaga yung mamimili naman po talaga ang bumubuhay dito sa ating tindahan, kaya kailangan po ng pakikisama po talaga sa kanila. Kung kinakailangan po makipagmaritisan tayo sa kanila, gawin po natin yun. Kasi kahit ayaw po natin, kahit minsan, sa totoo lang po minsan, di ba, istorbo rin naman kapag yung minamaritis tayo ng ating mga customer. Pero kailangan po talaga nating gawin yun para pakisama na po yun sa kanila. At syempre, kailangan tanawin din po natin na malaking utang ng loob yun sa ating mga customer. Hindi po pwedeng pagka bumili po sila, thank you lang tayo ng thank you. Syempre, kailangan yung utang ng loob natin sa kanila nandun, yung respeto natin sa kanila nandun, kasi babalikan at babalikan po talaga nila tayo. Yan po yung pinakang sekreto ng mga taong nagsasucess sa business, yung pakikisama sa mga customer natin. At ang ikaapat po, syempre, ito po talaga yung ginagawa ko. Yung lahat po talaga ng pera na pumapasok sa akin, talaga po lahat yan, ibinibili ko po yan ng paninda. Hindi po talaga ako pumapayag na ang perang pumapasok sa akin ay hindi ko po yan ipapamili ng paninda o patutubuan. Kasi yan po isa sa mga sekreto kung paano po natin mapapalago ang ating negosyo. Ito po kasi ay mga binabanggit ko ito po ay sa mga naging experience ko po. Ganyan po talaga ako. At saka syempre po pang-lima, yung habang nag-i-start po tayo ng tindahan, wag po tayo talagang maging maluho. Yan po talaga yung iiwasan nyo yung mga luho, yung gusto nyo bumili ng ganon, gusto mong bumili ng ganyan. Unahin po palagi natin yung ating mga paninda na kailangan. Yung nga sabi ko kanina, may goals tayo, kailangan sa susunod na buwan mayroon na tayong mga ganung paninda. Yung wala pa sa ngayon, kailangan next month meron na tayo na ganun na paninda. Kailangan po kasi talaga lahat ng, lalo na po sa ating may mga negosyo, talaga pong may lista po tayo, may sinusunod po tayong goals. Kailangan po talaga yan para po unti-unti po mapapalago po natin yung ating negosyo. At syempre po, kailangan po ng sipag, natural po yun, yung masipag tayo at ma-diskarte po tayo, kasi yan talaga po yung sipag naman po talaga, katuwang po yan ng pangarap. Hindi naman po pwedeng nangarap ka lang, may goals ka lang, marunong kang makisama sa mga customer o magtipid ka o lahat ng pera ay paiikutin mo. Syempre nandiyan po talaga yung sipag, kailangan po talaga masipag ka. Kailangan po yan, sama-sama po yung lima na yan para po mabilis po nating mapalago ang ating negosyo. At syempre po, wag po nating kalilimutan na kung dumating na po tayo dun sa time na dati po yung ating mga pangarap, dati po yung ating mga pinagdadasal lang ay atin na pong nakamtan, wag po tayong magbabago. Kung ano po tayo nung nag-i-start tayo, wag po natin yung baguhin. Panatilihin po natin nakaapak po tayo sa lupa. Panatilihin po natin kung paano po tayo nag-start. Yung ugali po natin, ganun pa rin dapat. Kahit makamit na po natin yung ating pangarap sa buhay. Sa totoo lang po, dapat nga po pag nakamit na natin yung ating pangarap sa buhay, dapat nga po mas lalo po tayong maging mabait sa ating kapwa o sa ating mga customer. Kasi syempre, ipagpasalamat po natin yun, kasi ibinagay na po ni God lahat ng ating pong ipinagdadasal lang po natin dati. Diba? Ipagpasalamat po natin talaga yun sa Diyos, unang-una syempre sa ating Panginoon. At sa mga tao pong tumulong upang makamit po natin yung ating pangarap sa buhay o ang ating pangarap po sa ating negosyo. Yan po ang ating palaging tatandaan. Wag po tayong makakalimot sa Diyos at sa mga tao po na tumulong po sa atin para makamit po natin yung ating pangarap sa buhay. Hindi lang po yan sa negosyo, siyempre sa lahat po ng nangyayari sa buhay natin. Katulad po dito sa YT, diba? Yung mga tumulong dito sa atin dito sa YT na kailangan natin tumanaw ng utang ng loob sa kanila. Syempre, diba?
Kasi kung hindi naman nila tayo tinulungan, hindi naman din natin makakamit yung gusto nating mangyari dito sa ating YT journey. Katulad ngayon, di ba, mga monetize na tayo. Kaya shout out po sa mga taong tumulong sa akin dito sa aking YT journey. Syempre po sa aking mga silent viewer. Mas marami po kasi yung sa totoo lang yung mga silent viewer. Talagang maraming salamat po sa inyo sa pag-support nyo po sa aking channel. Thank you so much po from the bottom of my heart. At syempre po, kung nagawa na po natin yung aking mga naunang nabanggit, wag nyo pong kalilimutan yung focus. Stay on focus, stay in your goals. Kasi minsan po talaga nawawala po tayo sa focus. Kasi may mga iba't ibang problema po na dumarating sa atin. Katulad ng pagkakasakit. Syempre pag may sakit tayo, nawawala po talaga tayo sa focus. Tapos yung mga problema dumarating, nawawala po talaga tayo sa focus kung ano po yung ating gustong mangyari. Katulad po ngayon 2023, sa totoo lang po, dito po talaga ako sinubok ng Diyos. Napakarami ko pong pinagdaanan na problema ngayon 2023. Nawala po talaga ako sa focus. Kung mapapansin niyo po sa mga huli ko pong mga content, talagang hindi po talaga ako nakakapagbigay ng tips o experience o kadalasan na kwento kasi nga po yun nawala po talaga ako sa focus kasi yun nga madami po talagang problemang dumating sa akin. Pero syempre po hindi naman po ako papayag na makulong ako kung ano man po yung mga problema dumating sa akin ngayong 2023. Katulad po ng lagi kong sinasabi sa mga una kong goals, sa mga lista ko po. Ngayon 2023, iiwanan ko na po lahat kung ano man po yung mga problema na nangyari sa akin ngayon 2023. At pagdating po ng 2024, another goals, another focus po para po syempre sa pangarap sa ating mga anak. Kasi mga anak naman po talaga yung nagpapatibay sa atin. At ayan, dahil matatapos na po ang ating video, sa susunod na content ko na lang po ulit yung iba. Ayan, thank you for watching guys. Sa mga nakarating po hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming salamat po from the bottom of my heart. Thank you for watching guys. God bless and keep safe everyone. Bye bye.